Hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 12 hanggang 18. So mga Aquarius, alamin natin kung ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Aquarius sa mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong Page of Cups. In what you need to focus on, meron po kayong the Queen of Wands. In what you need, you have the High Priestess. In the area of what's affecting your current energy, the Nine of Swords. In the area of your near future, meron po kayong the Eight of Cups. Lovely. In the area of your challenge, you have the Queen of Cups. In your fortune, meron po kayong the Eight of Wands. Beautiful. Meron kayong dalawang 8 here, meaning meron po kayong abundance and power to make it happen this time. Congrats po. In your divine messages, meron po kayong the 5 of Wands. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aquarius, thank you po muna sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Every time na meron po tayong libreng reading for Aquarius dito sa ating channel. Thank you po. Salamat din po sa mga nagla-like and nagko-comment. Malaking tulong din po yan sa bawat video natin. So thank you po for your support and love sa ating channel. So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Pentacles. Okay, sabi dito ng yung Spirit Guides, Aquarius, this week, it's all about you. Hindi ibang tao, hindi kamag-anak, hindi kapatid, hindi si pinsan, hindi si lover, ikaw. Your own happiness, your own satisfaction, your own contentment. Sabi dito, you've been working so hard for something. Parang bigyan mo naman daw ng reward ang sarili mo. Kahit bumili ka lang ng turon, yung favorite mong turon or favorite mong banana Q, whatever feeds the soul, na parang, hay, sulit tong lahat. Hay, salamat, nabili ko rin to. Ay, salamat, nakain ko rin yan. Reward yourself for your hard work. Okay? Panahon din daw to really think about your future finances on your own. Kailangan daw meron ka ng sariling pera, no, na may ipon mo para kapag nangailangan ka in the near future, meron ka magagamit. Okay? It's all about your independence and empowerment. Para kung meron ka mang gustong bilhin, meron kang gustong makuha sa buhay mo, hindi ka na aasa or maghihintay pa ng approval from someone, kay lover, kay magulang, kay anak. Meron kang pansarili. Kaya importanteng mabuo mo yan this time. Your own happiness, your own money, your own reward for yourself. Okay? Importante po yan. Isa-isip mo yan this time. In the card of the week, meron kang adventure. Adventure is the path to new worlds. Panahon daw to para lumaya ka sa nakasanayan mong mundo. Kung dati, nakadepende ka sa iba. Ngayon, you need to be strong enough and find your own happiness, find what suits you, find what's complete you, di ba? So parang ganon. So ngayon, huwag kang matakot na sumubok ng mga bagong bagay dahil diyan mo makikilala ang sarili mo at makukuha mo yung talagang para sa'yo. Okay? Very important yan. In your core energy, meron po kayong the Page of Cups. Si Page of Cups, sabi dito, i-confront na natin ang ating nararamdaman. Meron kang mga gustong gawin, meron kang mga pangarap, pero ano ba yung creative ways at idea na ginagawa mo para makuha yon? Siguro naisip mo, ay, balang araw, balak ko magtayo ng sarili kong tindahan. Ay, sana makapag-ipon ako ng ganito. Ay, sana makapunta na ako sa Japan. Ay, sana makabili na ako ng gantong sapatos. You want something in your heart. And minsan, iniisang tabi mo daw yun. Maybe marami kang obligasyon, marami kang mga responsibility, kaya naiintindihan ko kung bakit hindi mo siya ginagawa pa. Pero sabi dito, panahon na to para ikaw naman. Work on your own. Work on something that will benefit you. Okay? Panahon naman daw para bigyan mo ng tsansa yung mga pangarap mong gusto mong ibigay sa sarili mo. And, kaakibat nun, dapat daw magsaya ka naman. Very, parang, masyado kang seryoso sa mga ginagawa mo, kaya parang hindi ka na nag-e-enjoy. Kaya nga importante sa iyo, Aquarius, reward yourself. Kapag nagbigyan mo ng reward ang sarili mo, gaganahan ka ulit na
magsipag at asikasuhin yung mga pangarap mo. Kaya do not forget yourself ha. Kapag meron kang ginagawa, inaasikaso, bigyan mo rin ng chance sa sarili mo to have fun, to enjoy, to buy things. Kung kaya naman ng budget, na bumili ka lang ng maliit na sapatos na gusto mo, why not, di ba? Kung pasok pa rin naman sa gastos mo, hindi naman siguro masama na bigyan mo ang sarili mo ng leisure or happiness, okay? So tanungin kita ngayon Aquarius, ano ba tong mga bagay na gusto mong gawin na bukal sa puso mo na pilit mong iniisang tabi? Baka panahon na to para maganap yan. So i-comment mo sa baba, I claim yung gantong bagay na gusto ko na blank ay makukuha ko na this time. So time na for you to really be true to yourself and confront your emotions, okay? Clarify natin. The Page of Cups is being clarified by the Nine of Pentacles. Binalik din tayo sa 9. Meron ka ng 9 here. May 9 ka pang isa. So sabi dito, release. Pakawalan mo yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo. Especially yung mga burden. Yung parang feeling mo, ako naman. I-release ko na yung mga bagay na yan. I want to be happy again. I want to find my own contentment, satisfaction, and fulfillment. Okay? Now is the right time for you to release the negativity and focus on what's good. Okay? In your core energy, the Nine of Pentacles confirming our Page of Cups, sabi dito, alam daw niya na kung ano man tong balak mong gawin, ito yung magpapatayog sa'yo in the future. Meron kang binabalak na magtayo ng sariling kalenderya, sariling business, meron sa inyo balak magbenta ng makeup online, o kaya balak magtayo ng YouTube channel, mga ganyan, no? O kaya Facebook page. Kung ano talaga yung desire mo, ituloy mo. Kasi nakita ko dito yung kaching at financial independence mo. At hindi ka lang basta independent dito pagdating sa pera. Talagang magiging maligaya ka dito. Kasi nakakalaya ka na eh. You're about to buy things on your own, providing for yourself, for your family. At dito nakita ko pag-angat ng iyong pinansyal na aspeto. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Queen of Wands. Si Queen of Wands, sinasabi na yung spirit guide, sa panahon na to para sumubok ka naman ng mga bagong bagay. Okay? Adventure is your word for the week. Panahon to para maging palaban ka. Huwag kang matakot. Don't doubt yourself. You are beautiful. You are charming. You are charismatic. You have what it takes. Kaya huwag na huwag kang mahihiya sa ibang tao kapag nakaharap ka sa kanila. Huwag mong maliitin ang sarili mo. May kaya kang gawin. So ngayon, kung kailangan mo pumunta sa maraming tao, mag-sales talk, o kaya mag-convince, do that. Be brave. And always tell to yourself, kaya ko to, magaling ako, mahusay ako. Think positive and enjoy the process. Tatlong cards, actually apat na. 1, 2, 3, 4. Ang nagsabi sa atin na magsaya ka naman. Enjoy mo yung proseso para hindi ka nahihirapan ng ganyan. Kaya ka nahihirapan eh. Kaya ka parang pagod na pagod at may problema dahil masyado mo sineseryoso. Learn to enjoy every single step para once and for all, magawa mo na yung dapat mong gawin. Okay? Sabi rin dito, maging spontaneous ka naman. Maging adventurous ka. Mag-try ka ng mga bagong bagay para makita mo kung ano yung swak para sa'yo na ikakasaya mo. Okay? Very important ito. So Aquarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special reading? Queen of Wands being clarified by Strength card. Yes, sabi dito, hindi mo naman kailangan magpa-give in sa pressure ng ibang tao. Gawin mo lang yung makakaya mo with grace, with gentleness, kindness, love to yourself, no? Kayang-kaya mo yan. Huwag mo i-overthink. Huwag mo masyadong sabihan ng kung ano-anong komplikadong bagay yung isip mo. Sabi dito, talk to yourself kindly. Nako, napakalupit na ng mundo. Bakit papahirapan mo ang sarili mo? Always talk to yourself with kindness, compassion, and love. Okay? Maraming pressure sa paligid. Dapat ikaw ang unang cheerleader ng sarili mo. Kaya, lagi mo sabihin sa sarili mo, kaya mo yan, go push, laban, gawin natin to, this will be fun. Parang ganyan, okay? So, relax ka lang dyan and think positively in everything that you're doing. Yun yung lakas mo this time, okay?
In the area of what you need, meron kang the High Priestess. Alam daw niya na marami kang mga malalabong bagay na hindi mo naiintindihan. Mga bagay na hindi sure, mga bagay na parang malabo sa dako pa roon, na parang ano ba yan? Sigurado ba yan? Okay ba talaga dyan? Igogora ko ba to? Marami kang ganyang mga tanong. So sabi ng yung spirit guides, pagkatiwalaan mong instinct mo. Alam mo kung bakit mo ginagawa yan. Alam mo kung bakit attracted ka dyan. Alam mo kung bakit parang kahit malabo, kahit hindi sure, gustong gusto mong gawin. That is your intuition pushing you to make it happen. So, kahit magulo, malabo, hindi sigurado, kung alam mong sigurado ka na sa sarili mo, itutuloy mo yan. And that is your intuition giving you the push this time. Okay? So, just trust. Trust the process and the answers will come at the right time. Okay? The High Priestess being clarified by, you have the Four of Swords. Yes, surrender mo yung surrender mo yung perfectionism. Surrender mo yung paghahanap lagi ng sagot kahit wala pa naman. Kumbaga, wag mong pilitin kapag ayaw pang humantad ng truth. Just go your day by day na dinadaanan mo lang siya at sooner or later lalabas din yung katotohanan. So, just surrender to God. Sabi mo, God, gagawin ko lang po tong bagay na to. Hindi ko po siya naiintindihan, hindi po ako sure, pero kayo na pong bahala. Surrendering the path, but you are ready to make a move. Okay? So parang ganon. Kahit hindi ka ganon kalinaw ang bagay-bagay, kung alam mong dapat itong gawin, pagpapasa Diyos ko na lang, push. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Nine of Swords. Si Nine of Swords, sinasabi ng yung spirit guides, pinapangunahan ka ng mga takot mo. Pinapangunahan ka ng mga duda mo, ng mga overthinking mo, overanalyzing, stress, worry. Kaya imbes na makapag-isip ka ng tamang aksyon, naantala siya. Because nakakalimutan mo sa prosesong mag-enjoy. Lagi mo iniisip na baka mag-fail ako, baka mapahiya ako, baka tawanan lang ako, baka ma-prove nga nila na mahina ako. So, puro nega agad. Wala ka pa mang ginagawa, nag-iisip ka pa lang, nega na agad ang ginagawa mo. So ngayon, baguhin natin, Aquarius, baguhin natin yung sistema. Bago nega, isip muna ng tamang proseso, subukan muna natin bago natin tignan kung may nega ba. 'Di ba? Kasi karamihan daw sa mga kanegahan mo, hindi naman daw talaga mangyayari. Karamihan sa iniisip mo, hindi naman talaga workable or mangyayari sa future mo. So, you're thinking too much. Masyado mong inaalala yung mga bagay-bagay kahit wala naman talaga. Sa panahon to para itaas ang sarili, i-enjoy ang proseso, gawin mo lang yung makakaya mo, surrender to God, and it will happen for you. Pangako ko sa'yo, talaga namang kakalma ka. Parang, eto lang gagawin ko, i-enjoy ko siya, bahala na si God, hindi ko na masyadong iisipin. At doon manggagaling yung kalmadong aspeto sa'yo. Okay? The Nine of Swords being clarified by the Page of Swords. Yes, sabi dito, sumugod ka kahit hindi ka marunong. Sumugod ka kahit hindi mo alam. Because you can learn as you go. Malalaman mo lang talaga na ready ka na kapag tumapak ka na. Pero kapag nagpe-prepare ka lang, puro paghahanda, pati yung nega mahanda mo yan. Kaya lalong hindi ka makakahakbang. Kaya ngayon, sabi dito, in your first move, doon mo malalaman kung talagang ready ka na. At kung kaya mo talaga yan. Tingnan mo naman siya, oh. Si Page of Swords, bata pa siya. Pero ready siyang dumukot ng espada at lumaban sa buhay. At lumaban sa giyera. So ganun ka din. You don't need to always be ready for something. Minsan, paghanda ka lang sa loob-loob mo at kayang-kaya mo na sa isip mo na lumaban, kahit maraming malabo, lalaban ka. Because you know to yourself na kaya mo na. And i-eliminate natin yung mga negang iniisip natin. Okay? Just give yourself a chance to make this fight. At makikita mo na kayang-kaya mo siyang i-conquer. Okay? In the area of your near future, meron kang the Eight of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, in the near future, ang tabayanan mo 8 days, 8 weeks, or 8 months, iiwanan mo na yung isang tao, isang lugar, isang sistema, o isang buhay na hindi na nag-work for you. Parang sabi mo, ay, time na for me to grow. Hindi na ako masaya dito. Kailangan ko nang umabot ng mas higit pa. So nakita ko talaga yung independence mo at empowering move na iwanan na yung isang bagay kasi na-realize mo
hindi na to para sa akin, nababasag na yung ilusyon and you want something better. Kaya binibuild mo yung empire mo ngayon. Your own money, your own rules, your own life, your own future na gusto mo for yourself. At ayaw mo nang pumirme pa sa hakarampot. Kaya nilalaban mo siya ngayon. So good luck in the near future. Nakita ko talaga yung pag-alis mo o pagbitaw mo sa isang bagay, sa isang tao, sa isang buhay na ayaw mo na. At ready ka nang abutin yung para sa'yo. So congrats, palakpakan. You are now really an empowered Aquarius, gaining more, reaching more. Okay? Clarify natin to. The Eight of Cups being clarified by the Page of Wands. Yes, you are now ready to embrace a new opportunity. Kitang-kita ko dito yung excitement mo na parang, yes, itry natin yun. Baka yun na yung para sa akin. Yes, punta tayo dun. Baka maging maligaya ako dun. Yes, aalis na ako dito kasi may bago nang dumating. So, you are now embracing a new opportunity. Pwede ring lover to, o bagay, or bahay, or bagong galawan. Something new, nevertheless. Something new na magpapanumbalik na excitement mo na nawala doon sa dati mong ginagalawan. You are now ready to move for something better, something more. So congrats, i-claim mo to. Kung talagang sawang-sawa ka na sa ginagalawan mo ngayon at you want a new life, a new beginning, merong darating na bago na labis-labis ng papaka-kaching-kaching para sa'yo in the future. Okay? So congrats po. In your challenge, meron kang break chains and control issues. Yes, sabi ko nga sa inyo, merong isang bagay na paulit-ulit lang, paikot-ikot lang. Kaya lahi ka ng problema eh. Kaya lahi kang parang stuck dito eh. So sabi din ng yung spirit guides, basagin mo yung chain. Basagin mo yung paulit-ulit na pattern para magkaroon ka na ng pagbabago sa life. Pwede ring ikaw to, baka mamaya lahi kang tamad, lahi kang ningas kugon lang, so umpisa ka lang magaling pero pinapabayaan mo. O kaya, ikaw yung uri ng tao na matatakutin, laging aatras, kahit napakadali lang naman ang gagawin. So, kung ano yung pattern na ginagawa mo sa sarili mo, baguhin mo yan para makaandar ka at magkaroon ka na ng growth sa life mo. You also have control issues. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, surrender mo na kay God. Kinokontrol mo yung mga bagay-bagay. Kaya para ang hirap-hirap lumarga because you want things to change the way it used to be. You're afraid of change eh. So ngayon, wag mo nang kontrolin, wag mong pigilan, let it happen. So that nakita mo talaga yung growth na para sa'yo. Okay? In your challenge, meron kang Queen of Cups. Sabi dito, masyado mo daw inaalagaan yung mga bagay na hindi para sa'yo. Learn to let go. Yun ang narinig ko para sa'yo dito. Kinikip mo pa eh. Kasi siguro sa isip mo mahalaga siya. Sa isip mo importante sa'yo to at hindi mo kayang wala ito. Pero ngayon, kailangan mo daw ma-realize na kayang-kaya mong bumangon ng wala yan. So, you are nurturing and taking care of something na hindi talaga para sa'yo. Kaya you need to figure out ngayon, Aquarius, while we're talking, ano ba yung mga bagay na mahalaga sa akin, nakapakipakinabang moving forward. Kasi nakita ko dito, meron ka talagang pinapahalagahan na mali. And kailangan mong bitawan yun. Okay? So, narinig ko, alam naman ng puso mo yan eh. Alam yan ng sarili mo. Kung sino yan o ano yan na pilit mong pinapahalagahan kahit nasasaktan ka na. You need to let go. You need to push forward with your true dreams, with your true desires. Yun ang kailangan mong i-pursue. Okay? Queen of Cups, ayun, tumilapon. The Six of Cups, yes. It's the past. Meron daw tao or bagay or pangarap in the past na pilit mo pa rin pinapahalagahan kahit alam mo naman na wala ka nang maaasahan doon. Masyado ka daw nakakapit sa nakaraan eh. Kaya yun daw lagi ang binabalik-balikan mo at pinapahalagahan mo. Eh may bagong dumarating, may mga bagong bagay. Yun daw dapat ang tingnan mo. So wag ka daw mabuhay sa past. Learn to move on and nurture, take care yung mga bagay na meron ka ngayon at saka sa future. Okay? Leave the past behind. Pinapaantala ka niyan. Okay? In your fortune, meron kang finding sanctuary, opening to your spiritual source. Sabi dito, magbalik loob ka daw sa iyong religion, sa iyong pastor, sa iyong simbahan, kasi doon ka daw makakaramdam ng protection, love, at saka ng calm energy. Pwede rin sa mga kung sino yung tinuturing mong pamilya. Halimbawa, best friend mo, family mo talaga, magulang mo, tita mo.
kung sino talaga yung parang pamilya ang turing sa'yo na walang judgment, walang panghusga, komportable ka sa feeling nila, parang ganun. They will give you the support like no other. No? Doon mo maramdaman talaga yung um, unconditional love and support. Okay? You also have impasse, reflect, and redirect your energy. Sabi dito, kapag dead end na, lumipat ka na, lumiban ka na, wag mo nang kapitan pa kung alam mong walang-wala na. Especially here with the Eight of Cups and the Queen of Cups. Minamahal mo pa rin eh. Kaya iwanan na, bitawan na kapag alam mong wala ka na mapapala. And redirect your energy for something na kapaki-pakinabang. Okay? In your fortune, meron kang the Eight of Wands. Sabi dito, may mabilis sa darating sa'yo this week. Whether may magbabalita sa'yo na, uy, Aquarius, may application daw doon, tara apply tayo. So, yung mabilis sa balitang yon, hindi ka prepared, hindi ka ready, wala kang resume wala kang uniform, pero lalarga ka sa'yo mo, sige, punta tayo, kunin natin yan. So, kung ano man daw tong mabilis sa balitang darating sa'yo this week, you need to be alert. You need to be focused para makuha mo yung magandang bunga nito. Kasi hindi siya open for everybody. Minsan lang tong darating, kaya grab it, take it, give yourself a chance para to'y makuha. Okay? Para po sa iba, kayo po'y pinapayuhan na para mag-travel ka this time. So, kung kailangan ibiyahe ito para maasikaso, gawin mo na daw para maging planchado na ang lahat. But meron po sa iba sa inyo, meron sa inyo naghihintay for a certain call, text, chat, or development or resulta. Nakita ko dito there will be a quick resolution, quick outcome, or quick result sa hinihintay mo. So congrats po. Congrats. Hindi ka na maghihintay na matagal, okay? The Eight of Wands being clarified by you have the Fool card. Yes, new beginning, new opportunity, bagong simula ito, talagang tutulay ka pagdating ng balitang ito. Kung ano naman tong good news na tawag, text, email, na talaga naman magugulat ka na nandyan na, this is really a quick development para sa'yo at makakatuloy ka na sa gusto mong puntahan. So good luck and congrats po sa inyong bagong adventure. Kailangan talaga dito alert ka and focus para magkaroon to ng magandang bunga para sa'yo. So congrats po. In your divine, i-claim mo to ha, new adventure, a quick result is mine. In your divine messages, meron kang balance, spirituality, and practicality. Napakaganda nito. Ibalansehin mo daw yung pagdarasal at saka pagkilos. Kumbaga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. So, surrender to God. Sabi mo, God, kayo na pong bahala, gagawin ko lang to. Parehong balance nun, it will be good for you. You have nothing will come of this situation. Yes, ito yun. Yung mga takot mo, yung mga pangamba mo, yung mga overthinking mo, walang mangyayari dyan. Ang ginagawa lang yan, sinisira lang yan ang mood mo, sinisira lang yan ang energy mo, ang kumpiyansa mo. Now is the right time for you. Ilibing mo na yung mga takot mo na yan at alinlangan mo at overthinking. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Five of Wands. Sabi dito, kailangan talaga buo sa isip mo yung mga gagawin mo. Hindi pwedeng paiba-iba. Hindi pwedeng ngayon gusto, bukas ayaw. You need to have a solidifying mind and decision about something. Okay, Aquarius? Sabi rin dito para po sa iba dyan na Aquarius na nasa very competitive world. Talagang napakadaming kalaban, kaagaw, kakompetensya. Kailangan mo daw galingan. Kailangan mo daw talaga mag-focus on your goal and give yourself the enjoyment para yung proseso ay mag-smooth sailing para sa'yo. Huwag mo daw masyadong dibdibin yung mga kalaban mo. Focus on your growth and makikita mo ikaw magwawagi dyan. Okay? The Five of Wands being clarified by the Five of Cups. You have 5 here telling you of change, no? Merong divine change na kailangan mong gawin. Maaaring kailangan baguhin ang atake, baguhin ang pananaw. Most definitely may changes ka dapat gawin para makita mo yung good outcome. 5 of Cups confirming our 5 of Wands, telling you kung ano man daw yung mga bagay na pinag-awayan, mga conflict, mga problema, move on din tayo te. Okay? Kung ito man ay competition sa trabaho, sabi dito, kalimutan mo na yung mga past mong ginagawa. Kailangan mo mag-isip ng mga makabagong paraan para panalo ka dyan. Okay?
Sabi naman dun sa mga nalilito, kaya ka daw nalilito kasi iniisip mo pa rin yung nakaraan. So ngayon, wag mo na ihalo yon. Parang isipin mo lang ay yung ngayon at yung future. Okay? Learn to move on and begin to embrace new things para hindi ka nalilito ng ganyan. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have fair man. Lalaki daw po na mistiso, maputi o kaya puti ang buhok. May concern daw po sa kanya, kausapin mo siya. You have scissors, disappointment is some affair. Yes, talagang disappointed ka sa ibang tao kaya parang handa ka ng tumayo mag-isa at hanapin yung para sa yung kaligayahan. Okay? Another message you have, dog, protection from a powerful friend. Wow! Protektado ka daw ngayon mula sa isang matibay, magaling, matapang na kaibigan. Napakaswerte mo at may kaibigan kang ganyan. You have facts, shrewdness, and resourcefulness, especially in business. O, panahon daw to para maging matipid at maging maparaan pagdating sa iyong mga negosyo, trabaho, kaperahan. Okay? Kaya mo magkaching-kaching. Financial independence, financial freedom. Kaya ngayon dapat matalino ka. Okay? Sa mga diskarte mo. Ang outcome ni Aquarius for January 12 to 18, the Star card. Wow! Katuparan ng iyong dreams. Kung ano man tong pangarap mo for yourself, about money, about future, about independence, talagang tumutok ka dito eh. Sabi mo, kukunin ko to, I'm gonna be very, very creative, ibibigay ko lahat para makamit ko to, undivided focus, tinapon mo sa bintana lahat ng takot mo at lumaban ka talaga. Boom! Marireach mo yung dreams mo. It will be given for you. So ngayon, habang nag-uusap tayo Aquarius, laksa ng loob, magkaroon ng tiwala, pananalig at hope na makukuha mo siya. Patuloy mong diligan yung ginagawa mo para it will happen for you. For some of you, nakita ko dito, bumubuti na yung lagay ng buhay mo. Kung dati kapos na kapos, ngayon umaangat ka na, gumaganda na. Kung dati may sakit ka, ngayon bumubuti na yung lagay mo at umaayos na siya. So you're about to level up sa buhay mo this time. Congrats po. Clarify natin. Star cards being clarified by the Hierophant. Yes, talagang may basbas ka on this new journey. Sabi na yung spirit guides, meron daw taong tutulong sa'yo. Meron daw taong magbibigay sa'yo ng guidance, advice, training, pwedeng ganyan, or tuturuan ka sa isang seminar, o baka boss mo to, no, na ibibigay sa'yo yung dreams mo, or supervisor na ipopromote ka na, o kaya magulang mo ito, nabibigyan ka ng payo. Someone with authority that will be a helping hand, tao talagang tutulong sa'yo para may kasakatuparan mo tong level up sa buhay mo. Kaya, be open to this help. Be open to other people. Makinig ka lang, sundin mo ang payo, ibalansehin mo para makatulong sa'yo sa pag-abot ng pangarap na ito. Huwag ka mag-alala, may basbas ka on this journey at talagang malapit na malapit ka na sa dreams mo na ito. So, kapit lang, and mag-grasp ka na maraming impormasyon na maaring matutunan mo para pataas ka ng pataas sa ginagawa mong yan. Okay? So congrats po mga Aquarius. Saan po kayo nakaresonate? I-comment nyo po sa baba, babasahin ko po yan. Thank you again Aquarius for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius this time. Thank you po for watching for January 12 and 18 reading. Thank you po sa panonood hanggang dulo mga mahal ko Aquarius. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.